Please papa, sumagot ka, naiiyak na sambit ni Sadie na puno ng takot at pag-aalala habang hawak ang kanyang cellphone na nakatapat sa kanyang tenga, naririnig niya na ang pagring nito subalit wala pa ring ring. Nasagot. Kanina pa niya sinusubukang tawagan ng numero ng kanyang ama na hanggang ngayon ay hindi pa rin sumasagot. Makalipas ang maraming minuto ay tinihil na ni Sadie ang pagtawag gamit ang kanyang cellphone at nahiga na lamang sa kama. Muli ay naiyak na lamang siya ng tahimik dahil sa labis na pag-aalala para sa kanyang ama. Hindi niya alam kung nasaan na ba ito o kung ligtas ba ito sa lugar kung nasaan ang ama. Ipinikit na lamang ni Sadie ang mga mata habang patuloy na umiiyak at nagdasal sa isip. Ilang minuto ay unti-unti siyang nakatulog. Gabi nang magising siya na nakahiga pa rin sa kama at nang silipin ng bintana ay nakita niyang madilim na sa labas. Malungkot siyang naupo sa kanyang kama at iniisip kung ano ang gagawin. Hanggang ngayon ay ramdam pa rin niya ang sobrang kaba sa dibdib gawa ng takot at taranta kanina nang atakihin siya ng kanyang tita na naging zombie na. Ilang saglit pa habang nakaupo sa kama ay naramdaman na lamang niya ang pagkalam ng kanyang tiyan, gutom na siya. Naalala niya na kaninang umaga pa pala siya hindi kumakain at ngayon parang magwawala ang tiyan sa sobrang pagkagutom. Napahawak na lamang siya sa kanyang tiyan. V, anong kakainin ko? Nasa kusina lahat ng pagkain, sambit niya. Napatingin siya sa pinto ng kanyang kwarto. Bigla siyang may naisip, tumayo siya sa pagkakaupo sa kama at nagtungo sa may pintuan. Inilapit niya ang kanyang mukha sa pinto at idinikit ang tenga rito. Pilit niyang pinakikiramdaman ng paligid sa labas ng kwarto. Pero, wala siyang naririnig na kahit ano, tahimik kung kaya'y nagtaka siya. Ilang saglit, hinawakan naman niya ang doorknob pagkatapos ay dahan-dahan at maingat itong pinahit. Marahan at maingat niyang binuksan ang pinto ng kaunti na may isang dangkal lamang na awang. Matapos noon ay sumilip siya sa labas. Nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang tita na nasa tapat ng hagdanan, itim na itim ang kulay ng mata, nanyanga at tila hindi mapakali ang kilo at galaw ng kanyang ulo. Kitang-kita yun ni Sadie kaya tila muling nanambalik sa kanyang isip ang mga nangyari kanina kung paano siya habulin at muntik na atakihin ni Karen, kasabay ng labis na takot. Ilang sandali pa nang mabilis na igalaw ng infected na si Karen ang ulo nito sa direksyon ng pinto ng kwarto kung nasaan si Sadie ay bigla na lang itong sumigaw nang makita ang nakasilip na dalaga. Dahil sa takot ay hindi na nag-atubili pa na muling isara ni Sadie ang pinto nang tumakbong muli ang kanyang tita sa kinaroroonan niya. Nanginginig ang mga kamay, mabilis na pinahit ni Sadie ang doorknob para ikandado ang pinto at nang marinig ang pagkalabog dito ay napalunok na lamang siya sa gulat. Muli niyang naririnig ang nakakatakot na sigaw ng kanyang tita sa labas ng silid habang pilit na hinahampas ang pinto gamit ang ulo nito. Umupo na lamang si Sadie sa lapag at tinakpan ng mga tenga gamit ang dalawang palad. Ilang minuto ay tumigil din sa pag-iingat ng zombie. Napabuntong hininga na lamang si Sadie at muling napahawak sa tiyan. Kanina pa niya ramdam ang pagkakaalam nito dahil sa sobrang gutom. Hindi niya alam kung paano pa uupahin ang nararamdamang gutom gayong nasa kusina ang lahat ng pagkain na meron sila sa kanilang bahay. Hindi rin naman siya pwedeng magpunta roon at lumabas ng kwarto dahil sigurado siyang bago pa siya makakain ay siya na itong nakain ng kanyang infected na tita. Ano nang gagawin ko? Napahagulgol na lamang siya at muling napatingin sa litratong nakapatong sa ibabaw ng drawer, ang picture nila ng mga magulang niya. Ilang saglit, habang patuloy na nakatuon ang paningin sa litrato ay bigla siyang napatingin sa drawer. Bigla siyang may naalala. Teka, oo nga pala't palaging nagbibigay sa akin ng baon na biscuit si Papa noon bago ako pumasok sa school, pero never kong binaon ng mga iyon sa school dahil hindi na ako elementary student, saad niya nang maalala. Ang mga iyon. Ilang sandali pa ay tumayo siya sa kama at nagtungo sa kung nasaan ang drawer. At naalala ko, ang mga biscuits na iyon ay palagi kong nilalagay sa loob ng drawer ko, saad pa niya at dahan-daang binuksan ang unahang bahagi ng drawer. Dito na siya napangiti nang makita ang ilang pirasong supot ng biskwit. Kaagad niyang kinuha ang mga iyon at muling umupo sa kama. Binuksan niya ang isa at kaagad na kinain. Sunod-sunod na subo ang ginawa niya at mabilis niyang naubos ang 9 na piraso ng biscuit sa isang supot. Muli niyang binuksan ang isa pa at kumain. Naubo na lamang siya ng muntik na siyang mabilaukan. Titubig, saad niya habang umuubo at marahang hinahampas ang dibdib. Ngayon lang niya naalala na hindi lang pala pagkain ang problema niya, kundi pati tubig. Ngunit, naalala niya na may tubig pa pala sa baonan na nasa school bag niya kung kaya kaagad niyang kinuha ang bag at hinalungkat upang makita ang baonan ng tubig. Nang makita ang baonan na may lamang tubig na puno ay mabilis niyang kinuha iyon at tumungga, uminom siya ng sunod-sunod. Natigil siya sa pag-inom ng kalahati na lang ang laman na tubig baonan. Pagkatapos ay pabagsak siyang muling naupo sa kama at sumandal sa pader.
Nagpakawala siya ng isang malalim at mabigat na buntong hininga. Ito na ba talaga ang katapusan ng mundo? Mahina at tila wala sa sariling tanong niya sa kanyang sarili habang nakatingin sa bintana. Patuloy pa rin niyang naririnig ang nakakatakot na sigaw at ungol ng mga zombie sa labas ng kanilang bahay. Alam niya na karamihan sa mga taong naninirahan sa kanilang lugar ay naging halimaw na rin. May iba pa kayang survivor dito bukod sa akin? Kung meron man, may darating kaya para iligtas kami? Tanong niyang muli sa mahinang boses. Buhay pa kaya si Pipa pa hanggang ngayon? Pipa ano kung pati siya naging zombie na rin, dagdag kasabay ng muling paglandas ng mga luha sa pisngi niya. Kung ito na nga ang katapusan ng mundo, may rason pa ba para manatili akong buhay, hanggang ngayon? Gatlang M. Araw 2. Nang magising si Sadie kinaumagahan ay kaagad siyang sumilip sa bintana. Nakikita pa rin ng dalawa niyang mata ang mga zombie na nagkalat sa labas ng bahay nila. Wala siyang ibang nakikita kundi sandamakmak na basura sa paligid, mga dugo at laman loob sa bawat kalsada at pader, at ang mga nakakatakot na infected na walang ibang ginawa kundi maglakad sa kung saan-saan, tila naghahanap ng mga ito ng bagong mabibiktima, ang iba'y pinagpipiestahan na pagsaluhan ng ibang nakahandusay at patay na tao. Nagtataka siya kung may iba pa bang buhay katulad niya, o kung siya na lang ang tanging buhay sa lugar nila. Naupo na lamang siya sa sahig sabay singhap sa hangin. Kinuha niya ang cellphone at muling sinubukang tawagan ang numero ng kanyang ama, ngunit tulad ng kahapon ay hindi pa rin ito sumasagot. Napabuntong hininga na lamang siyang muli at tiningnan ng mga litrato sa kanyang gallery. Bawat pictures na makita niya kung saan kasama niya ang ama ay napapangiti siya. Ganon din ang makita niya ang picture niya noong baby pa siya kasama ang ina kung saan buhat-buhat siya nito. Muli siyang naiyak nang maalala ang ina na matagal nang namayapa. I miss you so much, Mama, sambit niya sabay punas sa kanyang luha. Gatlang M. Araw 4. Nakahiga sa kanyang kama at tila wala sa sariling nakatulala ang dalagang si Sadie habang mugto ang mga mata na hindi inaalis ang tingin sa litrato niya kasama ang mga magulang. Hawak niya ito ng mahigpit. Tahimik at tanging mahihinang paghinga lamang niya ang maririnig sa loob ng medyo madilim na silid. Makikita sa sahig ang nagkalat na supot ng biscuits na wala ng laman at ang baunan ng tubig na ubos na rin ang laman. 4 na araw na rin ang nakalipas nang magkaroon ng zombie outbreak sa kanilang lugar at hanggang ngayon, nanatiling nasa loob lamang ng kanyang kwarto si Sadie. Nasa labas pa rin kasi ng kanyang silid ang kanyang tita na naging infected kung kaya hindi rin niya magawang makalabas. Naghihintay rin siya kung may rescuer ba na magalit sa kanya, subalit kahit tunog ng helicopter sa himpapawid ay hindi niya narinig, ni mga putok ng baril sa pagbabaka sakaling may dumating na mga sundalong papatay sa mga zombie sa kanilang lugar ay wala rin. Pakiramdam niya ay naghihintay lamang siya sa bagay na hindi mangyayari. Pakiramdam niya ay wala ng pag-asa pa na makaligtas siya at makaalis sa lugar nila. Hindi rin niya alam kung may mga iba pang survivor at ligtas na lugar sa ibang lugar, pero wala na siyang pakialam sa mga iyon, wala na siyang pakialam kung walang magligtas sa kanya. Wala na rin siyang makain at tubig na maiinom, hindi rin siya makalabas sa kanyang kwarto dahil alam niyang naroon pa rin ang kanyang tita. Hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Nawawala na siya ng pag-asa at iniisip niyang baka labis na pagkagutom lamang ang kumitil sa buhay niya. Mama, Papa, sobrang miss na miss ko na kayo, pinilit niyang ibuka ang bibig at magsalita habang nakatingin pa rin sa picture na hawak niya. Nang gamabi, tumayo siya sa pagkakahiga at nagtungo sa salamin na nakalagay sa dingding. Pinagmasdam niya ang kanyang sarili, hindi na niya moari ang hitsura. Tuyot na mga labi at mugto ang mga mata. Iniyukam ni Sadie ang isang kamao habang walang emosyong nakatingin pa rin sa salamin. Maya-maya, tila wala sa sariling sinuntok niya ng malakas ang salamin kung kaya'y nabasag ito at nagkalat sa sahig ang mga piraso. Narinig ng infected na si Karen ang ingay na dulot ng pagbabasa ni Sadie sa salamin kaya muli itong nagsisigaw at pinaghahampas ang pinto ng kanyang kwarto. Narinig ni Sadie ang ingay ng infected sa labas ng kanyang kwarto subalit hindi na niya iyon pinansin, bagkus ay kumuha siya ng isang piraso ng basag na salamin gamit ang palad niyang dumudugo na siyang ginamit. Niya sa pagsuntok sa salamin at saka nagtungo siya sa bintana. Pagkatapos ay binuksan niya ang bintana pati ang nakaharap na kortina dito ay tinanggal niya. Pagbukas niya sa bintana ay sumilay kagad sa kaniya ang liwanag ng buwan. Tumingala siya at pinagmasdan ng buwan sa huling pagkakataon. Hawak niya ng mahigpit ang piraso ng basag na salamin na kinuha niya. Wala ng rason P para mabuhay pa, kaya mas mabuti kung sumama na lang ako sa inyo mama, sa kabilang bibuhay, sambit ni Sadie at itinapat sa kanyang leeg ang matalim na bahagi ng piraso ng basag na salamin na hawak niya. Dahan-dahan niyang inilalapit ang hawak na matulis na bagay sa kanyang leeg habang ramdam ang panginginig ng kamay. Maya-maya pa ng akmang lalasin na niya ang leeg ay biglang tumunog ang kanyang cellphone.
Nanlaki ang mga mata niya at nahinto siya sa balak niyang gawin. Sinulyapan niya ang kanyang cellphone na nakapatong lamang sa ibabaw ng kanyang kama at mula sa kinatatayuan niya ay nakita niyang may tumatawag dito. Tila nabuhayan siya ng loob nang makita yun dahilan para kaagad niyang bitawan ang hawak na patalim at kunin ang cellphone socket sagutin kung sinong tumatawag rito. Isang tao lang ang nasa isip niya sa mga oras na ito nang makita ang tawag na iyon sa kanyang cellphone, ang tao na matagal na niyang hinihintay. Papa?